po ay nandito sa lugar na ito. Lord, we expect from you alone, O God. We thank you, God, for giving us this opportunity, this strength, O God, na kami po ay nandito dito upang kami po ay magsama-sama at kami po magdayo, O God, sa iyo sa iyo. Acknowledge, O God, na natin sa pagkakas. So, Lord, bless you, Lord, O God. Lahat po na meron ko sa mga ang naayon lamang sa iyong kalooban. Naway magbigay ng kalakasan, kagalingan sa lahat ng ganyan. Pagkakaunawa o Diyos. Maraming salamat po. Bless each one of us. Even o God sa mga nakikinig. Give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. So, muli po, magandang tanghali. Pag ganito pong oras po ng ulit, diba? Sana naman. Huwag naman ninyo akong iglipan. Fresh from Philippines. From Bago. Kasi kaya medyo malamig doon. Medyo nakakapanibago dito. Ang init sa Pilipinas, pag mainit siya is mainit lang. Pero dito, ako, basang-basa yung katawan dahil humid pa. O, ganun po. Sa lahat po ng mga nakikinig online, magandang tanghali po sa inyo. Tama, tanghali, diba? So, ako din po dahil pangalan ko po sa mga hindi nakakakilala po si Gloria, lumong kapatid ng Gloria, Anitor Mondalaga ngayon is Sumanto. Gloria, Anitor Sumanto. Huwag na kayo mag-question sa mga Ilocano, huwag na kayo mag-question bakit naman Sumalbag? Diba? Iba kasi sabi sa Salbag. Hindi po. So, to God be the glory, lahat po ng papuri ay sa Kanya. Amen. I'm happy with to be here. Actually, dito po ako nahubog. Dito po ako tinuruan. Dito sa Shatin. Yung territories. Dito ako. Kasi dito yung quality work ko dito po sa Taiwan. 8 years ko dito sa Taiwan. Sa Taiwan. So, tayo po yung mga nakita po natin yung trabaho ng Shatin. Trabaho ng New Territories. Diyan din po nahubog boses ko. Okay, alam niyo po dyan sa Shatin, no? Sa silong ng sa may library. Oo, sa yung tangko, tas sa harap niya, doon. May street preaching din po pagkatapos ng ng service. Kaya kahit walang tone ng boses namin, whoop, sige, sigaw. Bahala na yung mga kapatirang mga inchi, kung mabibigla sila, kumakasa sila. Diba? So, doon po nahubog. Pati po pag-gitara, hindi ko ako marunong. Actually, hindi ko ako marunong mag-gitara ng praise and worship or anong songs. Hindi po. Ang alam ko kung kanta tinuro na ng kapatid ko is Lovers, Mothers, ting, 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 gano'n lang. So, even key, yung key ng mga songs, hindi ko namin alam yun. Maraming salamat kay Tom Lee. Mayroong Tom Lee lang. Pupunta kami doon para lang kahit ginilin namin yung isang libro. May pagbili naman ng libro eh. Pero hindi namin alam kung paano basahin yung mga chords. Kaya yung sinasabi ni pa na basta yung ano lang, magkakasama lang na DGA, ganun sabi yung mga major chords. Yun lang yung literal ay key of D. Yung naman key of D na yun, yun lang ang alam na ako ano una. Yun lang talagang alam ko key of D. DGA as B minor. Isa mo yan. Wala magtuturo siya na magigitara. Pero sabi malala ko si kapatid na Pastor Aldrin noon na pagpupunta. Sige, D lang. Kanta mo D. DGA. Magagawa mo na lahat yung kanta dyan. Siyempre wala silang oras na magturo ng mga kids. So praise God dahil sa DGA na yan. Sabi niya, ngayon pagtataas ka, alian mo lang ng kwan ng ballpen. Dahil wala namang kwan. Hindi naman ako nung gamit ng kapo nung araw. 1993 kasi 1993 that time. So praise God, alam mo ba yung araw dahil kahit gitara lang, tapos talagang pray mo Lord, ano yung tarang mo itong awiting ito, ano yung mo itong instrument na ito. And we praise God dahil kahit sa pamamagitan lang ng mga instrument ngayon, yung willingness mo na magpagamit sa Panginoon at yung gabay din ni Lord, kahit hindi mo makakaya yan, especially yung prayer na sana po ma-evangelize yung mga iba nakakakilala na ito. So doon pa nag-start ang New Territories actually. Doon nag-start na yan. I'm so happy na nandito na naman ang
kapag maririnig ko yung trabaho na nung pumunta ako dito, tas nag-join fellowship, tas ang daming offering doon. Ay, wow, ang daming appreciation. To God alone be glory. Amen. At since meron po tayong dalawang kapatiran na Tagalog, challenge din kasi sa atin yun dahil mga Pilipino man tayo, di ba? Pilipino tayo, so we have to learn how to speak Tagalog talaga. Isang pa Tagalog naman po talaga yung national language natin. O, kahit pa nasa Hong Kong kayo, nasa ibang bansa kayo, Tagalog, Pilipino pa rin tayo. Di ba, sister from Iloilo? Iloilo? May ano tayo yata sa, ano yun, Visayas, di ba? Ilonggo. Ilonggo. Mga pastors natin, mga tayo. Meron yata. Parang meron dun sa Gimaras. Saan? Gimaras. Ayun, Gimaras. Meron po tayo sa Gimaras. So, praise God. Purihin ng Diyos. So, ang dami kong introduction and to God be the glory. Amen. So, pag-aaralan po natin ngayon is about being tired and weary. Diba? Sabi kanina ni sister, sabi ko, nako, mag-preach na yata si sister. Ano i-preach ko? Parehas yata ako nag-preach. So, sabi niya, nabubulunihan naman tayo, nabubuluhan tayo. Pero lang tayo talaga po. Nataon naman na yun ang message natin. Being tired and weary. Sino po napapagod sa atin? Amen. Amen. Mapagod ka mapagod di ba? Naubod. Pag maubos yung mga natin, mapapagod. O, yung ang animal natin sa Pilipinas na talagang hardworking. Kalabaw. Kalabaw nga napapagod, di ba? Hangos mo tayo ng mga special na lang nila, di ba? Taga saan kasi? Taga Quezon. Quezon Province. Quezon Province. Alam mo, katatapos lang ng pastor's meeting overseer's meeting sa Baguio before kami pumunta dito. Ngayon, and it's good, I have to, taga-Quezon ko pala. Ngayon, yung ano nila is Quezon. Kung sino ma-assign sa Quezon. Ngayon nagkataon na overseer's meeting yun. So, wala pang naka-assign sa Quezon Province, di ba? So, nag-ano sila, ang ginawa ng mga overseers, every month, lahat sila, from January to February until next year, mayroong kanya-kanyang toka. Kaya sa iwan ko kung ilang years, na magpapalitan, maghahalindinan sila na ma-assign sa Quezon. Kaya mga taga-Quezon, makikita na nila lahat ng mga mga overseers natin. So, dito sa pre-believers, sa mga palad tayo sa Quezon. Sabi ko nga, kasi may August talaga na bakantinagtan. Talagang, ano tawag sa katawan ko? Meron din taas na gamay. Pero na-full lahat yun. So, January to December lahat, halikinan niya mga overseers po. Quezon Province. Bigyan mo ba yung pangalan mo at ba? Pupunta sila sa so, yun. So, tulad ng sabi ko, we are doing time. Napapagod ka, anong gagawin mo pagpagod ka? Pahinga, syempre. Sabi ni Kwan, minsan, din ako ng Kwan, ng pangalan doon. Yun naman ang lumalabas sa ating social media, di ba? Sabi ng bata kay Vice Ganda, si Vice Ganda natin. Sabi kasi ni Vice Ganda doon sa bata, paano ba masaya? Sabi niya sa bata. Sabi ng masaya, di tumawa ka! Di ba? Paano nga ba maging masaya? Praise the Lord. Masaya. Masaya sa pagiging Kristiyano at pagiging sa pag nasa mundo. I mean, nasa mundo tayo. Sa Christian way. So, ang topic po natin is being tired. Tayo po lahat. Walang hindi napapagod. Even Jesus Christ, being tired. Pagod din si Jesus. Diba? Anong ginawa niya nung napagod? Umupo kung saan siya umupo ulit. Naalala ko yun dahil sabi ng asawa ko pupunta siya sa Israel.
nag-UN siya doon. Sabi niya, pinadala kasi yung picture, dito siya, dito umupo si Jesus nung napagod. Pero nalimutan ko na yung pangalan. At yung pinagupuan niya, hindi yung aircon. Hindi aircon, kundi doon sa ano lang. Umupo lang siya, nag-rest lang talaga siya doon sa ano, hindi yung karangyahan na pag-restan. So pagkala ko ay napagpagod, ano po yung nakakektan sa akin? Nakakektan lahat. Pag napagod ka, syempre, apektado yung sita, apektado yung katawan. Pero pag ikay pagod, mayroong ways para maibsan yung kapagod. Magpahinga ka, mag-nap ka, mag-rest ka. Yung sa Baguio, doon sa Irisan, ha? Sa Irisan, meron tayong sauna. May sauna tayo. Sauna. Paano ba i-pronounce yun? Baka magkamali ang Sauna. Ang pan kasi, correction ha, ang sauna kasi pag sabihin sauna, meron mga nagmamassage na words. May massage din tayo doon, pero massage lang talaga ng pang-tired. Kasi pag sabihin mo kasi sa ibang sauna, may halo na hindi maganda. Pero doon po sa iyo, sabi sa sauna po tayo, pagod po kayo na pumunta po kayo na mag-massage. Yan, maganda po yun. So, ganun po yung gagawin natin. Pag pagod ka, magpahinga. Kasi pag pagod ang iyong katawan, maapektahan lahat ang physical. So, kung pagod ka, paano ka mag-pray? Paano mo gagawin yung mga ipinapagawa mo sa iyo? Pero yun ang mga alternatives. Pag pagod ka, pag-rest ka, massage, tignan nyo lang at pag nagpamassage kayo, wag yung shots. So, nasubukan ko kasi ewan ko bakit kasi matigas yung mga matigas yung freeze back, sabi ba yung matigas yung libog pa yun. So, sabi ko, siguro maganda yung shiatsu. So, try ko nga yung shiatsu ay talagang protocol na protocol na yung buto yung joint. Mga buto mo talagang talaga ang sakit. Kaya pagkatapos ng massage, parang nabugbog. Parang nablo na yung mga katawan mo. Nablo is parang pagtagal mo. Naluluna nga siya sa pagmamassage. So, ganun po yung mga alternatives pagpagod ay pagod. Pero ang kaibahan po ng pagod sa being weary. Ang being weary, pag ikaw po ay weary, ano po siya? Pag ikaw po ay weary, is more than pagod. Ang pag-weary ka po, ang pagtagal ng weary, nabubulunghanan, sila nabubulunghanan, weary na parang nag-aalala, ay parang pagod, deep ngayon na pagod na pag ikaw ay weary, ang maapektahan talaga is physical at saka emotional. Ang hirap mapagod ang emotional. Maalala niyo ba yung news sa Pilipinas na mother, she's a mother of 3. Ang asawa niya is police. Asawa niya is police. Yes. Eh ngayon, ang ginawa niya? Sinunod yung anak niya. At saka yung sarili. Inusan niya ng gasolina, di ba? Gasolina yung ginamit niya na pagbuhos sa mga anak niya. Tapos, sinigaban niya. Sinilaban. Sinindihan niya. Sinindihan niya yung gasolina sa kanyang mga anak bago niya sindihan ang kanyang sarili. So, yun pa lang, buhay sila. Buhay na buhay. So, naramdaman. Siyempre, mararamdaman nila yung sakit. Sakit na grabe yung sakit. Hindi magagawa yun ng buwan na tao. She's so weary. Marami siguro siyang iniisip. Maradip na, pag ikaw ay nade-depress na depression mo na hindi mo maintindihan. That depression can lead to death. At yun po yung nangyari. Nakakamatay po talaga yung depression. Nakakamatay po pag hindi mo po ma-addressan ang depression or being weary o ikaw nag-iisip emotionally, physically, at sometimes financially. So, anong gagawin natin? Kung nung nabasa ko yun,
naalala ko yung testimony ko. Testimony. Sometimes nahihiya ako na sabihin, pero talagang nangyari sa buhay ko. Share ko, gusto nyo? Ano makinig kayo? Walang matutulog. Ayun, sarap matulog sa ganito oras. Nung unang panahon din na kabataan ko, konti kasi matanda na rin, maisip naman ako dyan that time. Dumating yung pagkakataon na hindi ko talaga alam ang aking gagawin. Na ang tanging paraan lang talaga is talaga magpakamatay. So, natry ko din yung gano'n. So, I will cast that out. Kasi sabi nila that that will be a curse to you, blah blah blah, it will be a curse na ganito, ganito. No, in Jesus' name, amen. Then, binuksan talaga ng isip ko. So, dumating yung time na ang paraan lang sa problema ko is magpakamatay. Hindi ko inisip na magpakamatay actually. It just came, just out of the blue. Magising na lang ako, nasa hospital ako. Binuksan yung tiyan ko, pinagpraktisan yung tiyan ko. Dahil ang ginawa ko is nagsarili ako. Sinaksak ko yung sarili ko, yun. So, para buksan nila, baka may damage yung nasaksak sa sarili. Binuksan yung tiyan ko. Imagine 23 stitches. Talagang pinagpraktisan yung tiyan ko. Sabi ng doktor na tumingin sa akin na sumunod na tumingin sa akin. So, at that time po, na magising ako sa ospital, ang una kong nasabi sa nag-a-assist sa akin, bakit ako binuhay? Bakit niya ako binuhay? Ganito yung ganito yung nagbabantay sa akin na nurse. Sabi niya sa akin, ang sarap ng buhay, bakit ba gusto mo mamatay? Sabi niya sa akin na sumisika. Tapos ginawa niya, ako na yung tutusukan niya ng antibiotic yata yun. Tinusukan ako ng antibiotic. Alas hindi man lang dinahandaan kasi parang kalot pa ako nag-iisip na sabi ko, lalabas lang ako dito, babalikan kita. Sobrang sakit. Oo, sobrang sakit. Alam niyo, pag naka-dextrose ka kasi ang sakit na parang pupunta lahat. Mungay pa, ang sakit mo sa ang sakit basta talagang yung sakit sa katawan. Sabi ko, babalikan kita. Tapos pag gagaling ka, ganyan, operada ka. Ang sakit na gano'n. So, gano'n ko. So, pumunta ko ako sa ward ko. Kahit kung nasa ward ko na ako, gusto ko parang talaga yung aim ko talaga is magpakamatay. Magpakamatay talaga yung aim ko. So, ang ginagawa ko since kumuha ko ng nursing aid. So, marunong ako gumawa kung paano yan yung dextrose. So, gagawin ko pag natutulog ako, takas ko na yung dextrose. Bukas patay na ako. Sana bukas patay na ako. Pagkagising ko kinabukasan, buhay na buhay ako. Ang linis pa nung nasa side ng ano ko. Kasi that time, kasi kami mga, ang ano namin na mga, sa kaugalyan nila, daddy, ng mga taga, sa kaugalyan, hard. Pag ginala ko yung isang tao, isang batalyon niya, isang sasakyan niya na pupunta para parang i-revenge ka, gano'n. Pero nung naghahanda na sila na pupunta sa Maynila, kasi sa Maynila ko, kaya doon ako sa Philippine General Hospital na admit. Nung hahanda sila pupunta ng Maynila, nalaman nila na ako'y nagsarili. So hindi na sila tumuloy sa Maynila. Ay, nakakayasin. Yun, kahiyan din ng mga parents ko yun. So nahiya siya, sobrang hiya nila. Sabi ko, pero hindi ko alam na gano'n nang nangyayari. So, 5 days, sabi ng sister, na hindi siya naligo ng 4 days. Ako, meron pa akong bisita, may monthly pa ako. As in, hindi ako naligo kasi wala akong bisita doon. Wala sa 5 days, wala akong bisita, walang bumisita sa akin. Kaya sabi ko, nung binuhay din lang ako, paglabas ko, talagang magre-revenge ako. Talagang naramdaman ko na talagang revenge na. Alam mo yung talagang lahat na sigilag, sabi ko. Tapos nung 5 days ko, okay lang kayo? Pang 5 days ko, dumaan yung doktor, sabi niya, Miss Anictor, lalabas ka na. Nataon naman na may kapatiran, hindi ko alam kung saan nanggaling ang pinaswa or nilalang ni Lord na babae na yon. Hindi siya katandaan, kagaya din ninyo.
So, dumaan siyang gano'n. So, narinig niya yung sinabi ng doktor. Sabi niya marinig niya sabi ng doktor, sabi niya na, oh, Gloria, Gloria, ito, Miss Gloria, ito, lalabas ka na, sabi ng doktor. Sabi naman itong pa, oh, praise God, lalabas ka na pala. Sabi niya, oy, feeling parang, ano siya, ayaw siya, nagdagtad, talagang pulot kayo talaga. Kung ayaw kong may lumapit sa akin, naaamoy ko yung amoy ko, na, ay, grabe. Ayaw kong may lalapit talaga sa akin. Kaya, ang ginawa ko, tinuguran ko na lang yung mukha ko. Since wala din lang akong bantay, wala din mag-aasikaso sa akin, wala lahat. So, dumating yung girl, yung kapatiran na yun sa akin. Sabi, praise God, lalabas ka na pala, sis. Sabi niya gano'n. Hindi ako umiinig sa kanya. Ang kulit niya. Sabi niya, sis, lalabas ka na pala. O bakit hindi ka masaya? Bakit hindi ka masaya? Hindi pa lang umiinig. Ang kulit pa rin. Ewan ko kung saan pupunta. Bakit hindi na lang pumunta sa pupuntahan? Hindi naman doon na siya sa akin. Tapos sabi niya sa akin, bakit hindi ka masaya? Sabi niya sa akin. Sabi ko, wala akong bantay, wala akong kasama. Pero okay lang ako. Sabi ko, okay lang ako, walang problema sa akin. Sabi ko naman sa akin. Sabi niya, hindi sis, alam mo sis, napakabuti ng Panginoon. Sabi niya, alam mo, mahal ka ni Lord. Sabi niya gano'n. Kung yan ang sitwasyon mo, gano'n ang sasabihin, sino ka ba? Sabi ko sa kanya, hindi, alis ka na lang ate. Sabi ko, alis ka na. Sabi ko doon sa kasi hindi siya umalis. Hindi niya ako tinantanan. Kasi kahit anong gawin ko, alam ni Lord na, ang ginagawa niya eh. Ako hindi ako makatakbo, hindi kahit anong gawin ko sa kanya, nakapusas ako eh. Naka-dextrose, pati sa baba, naka-catheter, pati side may nakalagay pa na, hindi ako makaalis. May tayo nga ako, maririnig ko kung ano yung sasabihin ng kapatira na yun. Satan siyang ngaw-ngaw. Grabe sabi ko, ba't di na lang siya pumunta sa pupuntahan niya, sabi niya. But anyway, ito ang restoration. Hindi ako tinigilan ng kapatira na yun. Sabi niya, alam mo, mahal ka niyo, sabi ko, walang nagmamahal sa akin, sabi ko. 5 days, wala kang bisita, ikaw lang. Alam niyo hindi ko alam na ginamit din pala ni Lord yung kapit pasyente, yung bantay, tinitignan pala ako. Sabi niya nung pauwi na ako, sabi niya na, alam mo, mabuti kang tao, sabi niya. Mabait ka, bata, sabi ko, bata. Oo, sabi ko, mabait kang bata. Kaya, nung nakikita ko talagang wala akong palapitin, pati ngayon nurse, sabi ko sa kanya, tapos ka lang, sakit-sakit na, hindi hawa mo. Pero pagsasalita ko dun sa kwan, susunod pang gawin mo yan, sobrang sakit kaya gano'n, hindi naman ganyan. Binabayaran ko ng gobyerno, sinasabi ko gano'n sa kanya, ang sakit talaga. Hindi man lang i-care yung mga kayo. Hindi niya ako kinare. Dahil hindi ko care talaga yung sarili ko. So, gano'n. So, nakikita ko yun na ano sa akin. At that time, itong kapatiran na ito, sabi niya sa akin, gusto mo sabi ko na walang pangalan ito. Wala akong kasama. Walang maglalabas sa akin. Sabi ko, doon na ako magsabi, walang maglalabas sa akin. Kaya umalis ka na, ma'am. Umalis ka na atin. Sabi, alam mo, mahal ka dito. Mahal na mahal. May plano si Lord. Bakit niya pinayagan? May plano si Lord, kaya pinayagan niya, ganyan. Wala kang marinig kung gano'n. Sabi niya sa akin, gusto mo hawakan ko yung kamay mo, mag-pray tayo. Wag! Sabi ko, ayaw ko. So, pumunta siya doon sa ng kama ko. Sabi ko, kahit yung balik ka, hawakan. Mag-pray tayo. Alam mo yung paghawak niya ng mukha, yung balikat, parang may gusto mo. Ay, girl. Nag-pray siya. Siyempre, may time nga ako kaya pray. Yun, nag-pray siya. Pero yun yung nawa ka. Sabi ko lang yung sabi ko lang na salita is yun.
patawarin mo. Yun lang. Patawarin mo ako. Nasabi ko yung parang naalis yun, parang gumaan yung ulo ko na napakabigat. Tapos pagkatapos niya, so nag-pray na siya. Tapos sabi niya, bakit hindi ka pa rin masaya? Sabi niya, wala akong pera. Sabi niya, wala akong pera. Niya ko, wala. Sabi niya gano'n sa akin, sige. Alam mo, ang God natin is a provider, providing God. Pagkakit niya yung kailangan mo, sabi niya, antay mo ako, sabi niya gano'n. So lumabas yung babae dito. Hindi ko siya kilala, sabi niya. Lumabas siya gano'n. So after an hour, siguro, bumalik siya. Hallelujah, praise God! Doon sa pintuan mismo ng hospital. Oh, hallelujah, praise God! Oh my God, sabi ko, ito na yung auntie ko, sabi ko na ganito siya, very proud sa akin ng ni Lord, pag may ginawa si Lord, ay hindi niya ikakaya. Ang dami ng mga pasyente. Hallelujah, praise God, pulihin ng Diyos. Hawak-hawak yung papel ko, sabi ko ganun. So pagdating niya sa akin, sabi niya, alam mo napakabuti ng Diyos. Alam niya wala akong pera. Alam mo, bill mo 34,000 year 1990s yan. Kaya ang mahal ng ang sabi niya sa akin, alam ni Lord na wala akong pera. Alam mo, ni piso wala akong binayaran. Kaya praise God, hallelujah, puwihin ng Diyos. Sabi niya, gano'n, tumatalong-talong sa kama ko. Sabi ko, nahihiya talaga ako. Nahihiya ako na. Nahihiya talaga ako. Kaya ngayon kung mayroong mga kapatiran na pumunta sa hospital, alam mo, they are angels. Amen. Pumunta sa hospital, sa jail, gano'n. So ituloy ko yung istorya ko sa gano'n. So yung kapatira na ito, sabi niya wala siya. Wala. So nag-provide na yung kailangan ko, nabayaran na yung, nandun na yung papel ko, inalis na yung mga dextrose ko, lahat-lahat. And doon pa rin ako, nakaganyan sa una sa mukha ko. Sabi niya, uy, sister, labas ka na. Labas ka na. Sabi niya gano'n. Wala akong pamasahin pa uwi. Sabi ko, siguro rich nito noong una. Sabi ko, di sige, baka rich naman talaga to. Sige, provide ko lahat kailangan ko. Sabi ko, so gano'n na, nung gano'n ako, tulungan daw ako. Siguro mayaman ito na, mayaman ito na dito. Pero hindi, sabi niya sa akin, ay, ganun ba? Halika sis, alam mo, nagpabili ako ng banana cue. Sabi niya gano'n. Pambili daw niya ng banana cue, paghatian daw namin. Talagang pamasahin lang. Sabi ko, sige, basta makauwi ako, basta makauwi ako. So gano'n, so restoration. Hindi ko kilala yung kapatiran niya. At doon nagtrabaho si Lord sa buhay ko mula ng time. Yung time na yun, nasabi ko na doon, patawan. Wala akong ginawa, kung umiyak. Grabe umiyak. Pati yung katabi ko talaga nag-bless siya sa nakita niya. Pero sa kasamaan, kasi hindi naman kasamaan pala. Pero hindi ko talaga nakuha yung pangalan. Ako, pinihatid lang ako doon sa jeep, sinake hands ako sa sige, babay. Nagbabay na lang siya sa jeep. Pero hindi ko siya tapos nung doon na ako nag-usap kayo, gusto ko magbago. Gusto kong umalis na sa dami niyang miracle na ginawa. Siya wala akong birth certificate yata nung ginawa ko yung ginawang agency yung passport ko. Wala akong pinakita birth certificate. Binigay lahat. Hanggang sa, hindi na lang ako dito sa Shopee. Amen! Ayun, so, sa ko kung ano, bibigyan pa ako ng pagkakataon. Silbihan siya, tulungan niya ako kung paano kung paano ko siya pagsisilbihan. At doon ko na rin nalaman na may boses pala. Yes, Doon ko nalaman na marunong pala ako. May binigay pala siya na kakaiba, sabi ko, dahil sabi nila na iba yung boses ko. I mean, iba talaga yung boses na boses lang na boses. Ang hiniling ko kasi kay God, kahit na pangit yung boses ko, i-anoy niya para kahit kung saan ako kakanta in a situation is mabibless yung mga. Amen. Kasi yung sa akin kasi, yung kanta na kinakanta ko, message na rin yun. Kaya responsibilidad ka rin kung paano i-deliver yun. Kanta, hindi lang kanta yung kakantahin mo. You will be singing as a message. Amen. Ayan. So, balik tayo sa pagiging pagod.
Sana hindi naman kayo napagod na nakinig sa testimony ko. Yung We are testimony ko. excited. Kaya ako nagpapasalamat yung ginagamit na ako ni Lord. Yun pala yung plan niya. Kaya hindi niya hinayaan na mamatay ako. Dahil talagang yun kahit nasa hospital ako, yung talagang itatas ko yung dextrose ko bukas patay na ako. Wala. Buhay pa rin naman ako. Yung palang kapit ano ko, nakikita niya. So, tinatawag niya yung nurse. Pag tulog na ako, tatawagin yung nurse. Ayusin mo yung dextrose ko. Baka nilalagyan pa ng vitamin. Kaya, ang healthy ko pa rin kahit gano'n na nag-extra. Anyway, ganun ko yung... Kaya naalala ko yun yung ginawa ng mother na yun. At ang diferensya kasi, wala siya. Kung man lang siguro, ang alam ko rin is Kristiyano rin siguro yun. Pero, hindi niya talaga. Kasi kahit sasabihin natin Kristiyano tayo, pag hindi natin talagang susuriin, salita niyo, hindi talaga tatalab sa atin. So when you say na you are depressed, weary ka, tired ka, talagang yung sitwasyon na yun ang talagang babago sa'yo. Yun ang talagang nakikita mo, napupunta sa'yo. Pero kung titignan mo, na yung sa sitwasyon mo yun, ay may Diyos. May Diyos na talaga siya ang babago sa'yo. Kung alam kung mayroon din lang sana, yung sabi ko, mayroon din lang sana nagsabi sa kanya na may Diyos. Kasi may, besides before na ginawa niyo yun, may situation naman eh. God, may pumunta ko siya sa kapitan, ito yung mga ganun sitwasyon. Na kung sana mayroon din nagsabi sa kanya na may Diyos na pwede natin malapitan. Hindi sana nangyari. Yung nakakalungkot na ng Diyos. Yung buhay yung mga anak niya na talaga. Siyempre, pag susumugin ka, mararamdaman yan. Killing me softly talaga. Mas ano pa yung talagang barilin ka na lang para sana. Yun yung susunod talaga. Pinunta ko sa hospital yung mother at saka yung panganay. Ito talagang patay na. So, ganun sabi ko naman is magiging aral sana. There is a God. There is a God that can change everything. Amen. So, sabi ko sa Hebrews, sabi ko po sa Galatians, punto tayo sa Galatians verse 6, chapter 9. Galatians. Galatians chapter 6, verse 9. Galatians chapter 6, verse 9. Okay ka lang kayo dyan? Amen. Okay lang kayo dyan? Meron na sa tulog ha? 6. Galatians chapter 6, verse 9. So yun ang kwento na nasa harap ninyo minsan. Pasaway ka ay masakit mamalo si Lord. Sabi ko sa Galatians chapter 6, verse 9, let us not become weary in doing good. For at the prophet time, harvest if we do not give up. Alam mo ba, pag-aaralan mo, napakalawak ko din sa atin. So, ano yung po natin is, let us not become weary in doing good. Ano ba yung good? Ano ba yung good na dapat natin gawin? Ano sister, mag-big ka na isa, yung good na pwede natin gawin? Ano yung good na dapat natin gawin? Mabuti daw, sabi ni sister. Ginagamit niya yung good. Amen. Diba? Yes, let us not yung good. Paano ba natin as a Christian, paano ba natin ita-translate? Paano ba natin ipapakita ang good? Hindi lang naman po sa gawa. If we are good, hindi lang po sa gawa ng tayo gagawa ng mabuti. O sabi mo na mabuti, anong mabuti? Like, anong mabuti? Diba? Pagmamahal. Pagmamahal. Ayan. Anong pagmamahal? Anyway, yes, pagmamahal. If we don't have love, hindi natin pwedeng magawa yung mabuti. Diba? Wala tayong pagmamahal. Hindi mo kayang ismile yung amo mo. Yeah? Hindi mo kayang ismile yung amo mo. Yung amo ko is a
Buddhist and Christian yung lalaki. Pero yung nasabing Kristiyano yung lalaki dahil umiinom naman. Lahat naman ng bisyo nasa kanya. Pero sabi niya, Christian. Okay, you're a Christian. Pero pag Christian, sabi mo talaga, is talagang Christian. Na I have, yung Christian na Christ, I have nothing. Wala siyang bisyo sa akin. Pero si girl is Buddhist siya. Sabi niya, sabi niya, you clean this lang, you clean this. Paano mo nga i-demonstrate yung good sa kanya? Diba? Or meron minsan talagang naglalakad ako sa likuran niya na sinusundan ko yung ginagawa mo. Nagpipay siya, gagawin niya sa kanya. Tapos pagtingin ko, salamin. Kasi salamin lahat. Salamin lahat yung dahil salamin pala yung mukha mo nakikita mo, ang pangit mo. Ay, ano. Yung tsura mo pagpan. Gaganyan ka sa amo mo. Nakakimi-demonstrate yung good sa ating mga employer na masungit. Sino masungit ang amo dito? Wala. Amen. Praise God. Pag masungit ang amo mo, sabi mo, praise God. Masungit ka. Yes. Dahil dyan ako babalik. Sabi mo, dyan ako matututo kung paano kita mamahalin. Kung paano kita iintindihin. Kung paano iintindihin ang palaging summer na ugali mo. Diba? Ang ugali ng ugali minsan itong mga kapatiran natin, itong mga amo natin is may summer, may winter, sabi ng isang kwa. May summer, may winter, may may humid. Oo, kasi kung minsan makain sila, kung minsan naka-smile, kung minsan hindi mo maintindihan, gano'n. So, ang ginawa ko sa akin, kasi nakamot ko sila, kasi talagang masungit din siya, masungit. Tapos masungit din yung mga alaga kong dalawa. May dalawa akong alaga. In-spoiled ng unang, kasamahan nila. So, gano'n. Yung alaga kong malaki, dinuduraan ako. Dinuduraan ako niyan. Pag matutulog kami, dahil ang namin is 3 stories. 3 stories ang kama namin. 3 stories yung kama namin sa isang kwarto. Isang kwarto kami kasi. Noon na. So, first story yung panganay. Second story yung maliit. Yung nilalabas, doon yung story ko. Doon ang kama ko. Ngayon, pag yung sa taas, dumuduran, sabi ko, ba't kaya nagtilagtip ng mukha ko? Nagsusuka ng mukha ko pag umaga. Sabi ko, bakit kayo ito? Sabi ko ganun. Ay, naku. Sabi ko, parang mabako. Dahil ka na. Hindi mo na ako natulog na ano. Ay, nailagan ko naman yung mukha niya. Nailagan ko yung ginagawa niya. Ganun ka, tindi yung panganay. So, yung buko sa mama niya. Sabi ko, yung panganay mo is ganito, ganon. Sabi ko, tapos yung maliit naman, oo, ewan ko kung bakit maano ako nagsubo sa mama niya sa ginagawa. Diba, dapat yung iba is takot silang magsabi sa mga magulang. Tapos yung maliit naman, pag maliligo siya, kukunin yung shower, sabi sa akin, nilagay pa naman sa mainit, tapos gaganyan sa'yo, di wala na, sumug ka na. Ginawa ko siya pinitikan. Sige, gano'n. Che, sabi niya. So, sinabi ko rin kay boss. So, pangatlong araw ko lang, sabi ko, boss, uwi na ako, hindi ko kaya mga anak mo. Sabi niya sa akin, okay, pwede mo sila kaya, panuwi mo sila, pagpakulit sila. Sinabi mo yan, boss, ma'am, sabi mo yan. Sabi mo ba sa kanya, sabi niya, okay, you can take them. Hindi naman niya sinabi, not so much. May grabe ako magpapalo. Anyway, doon sila nag-discipline. So, hanggang lumaki sila, actually hanggang ngayon, apat na beses na nila akong invite na pumunta dito sa Singapore. Ngayon, ilang taon na yung alaga ko, 30, may asawa na. Kumain kami nung Monday. Kailan ba yung holiday? Tuesday. Kumain kami nung Monday. Ako, siya, asawa niya, tapos si mama niya. Si papa niya, di ilang tao yan. Isa, ako, yung alaga ko, tapos yung asawa niya, si mama niya, saka si papa niya. Sabi ba naman niya dun sa chicken, Korea! Sa chopstick, doon lahat yung mukha ng kwan, mukha ng mga dadaanan ng chopstick ko. Ay, dito pala, dito, saan siya? Ay, okay, dito ako sa Korea! Sabi na dun sa, you have the chicken. Ang layo ng chopstick niya, maglayo dun sa mukha lahat ng mga. Kaya sabi niya, ay,
Pero ganun nila ako kamahal. Sobra-sobra. Nung pandemic, pumunta kami dito, hindi kami nakapunta sa bahay. Kasi pumunta ako sa bahay. Nung pandemic, nandito kami magdalaga ko. Hindi kami nakapunta doon. Sabi ni Fox, huwag kayong pumunta dito. Baka may virus kayo. So, sabi niya, we have to avoid. Sabi niya. Pero, nagpabigay siya ng buwan. Nagpabigay siya ng Lycee. Nagpabigay siya ng doon sa anak niya. Yung anak niya yung dinate namin. Ng anak ko. Dahil gusto niya mamit yung anak ko. Siyempre naman, dalaga ako na pa. Tapos, gusto niya mamit yung anak ko. Pero dahil sa ganun na hindi ko rin na siya. So, yung anak niya yung dinate namin, pagkawin namin, nagbigay siya ng envelope. Hindi ko binuksan yung envelope niya. Kasi nung nandito kami nung pandemic, wala nang aeroplano. Wala nang aeroplano dito sa Hong Kong. Wala nang aeroplano sa Macau. Yung may exam yung anak ko. Nung una kami pumunta rito, hindi namin alam na may virus para na gano'n. Sabi ng alago ko, bakit wala kang mask? Bakit ako magbabask? Sabi ko gano'n, may sakit ko. Alam sa alam may sakit, hindi na kami pumunta. Hindi naman alam na may sakit pala. Gano'n, so hindi ko alam na yung generosity nila grabe. Pagdating namin, para alam mo yung Exodus, wala talagang masakyan. Kahit may pera ka, wala kang aeroplano, wala kang naging isa lang na i-book nila, Pastor Erin, papunta kami ng Taiwan. Para lang makaisip kami. Isang aeroplano na yun na papunta ng Taiwan. Doon kami nakakuha ng isang aeroplano na lang din na pabalik na last na aeroplano lang papunta ng Pilipinas. Doon kami nakasakay. So nung nasa Taiwan lang, doon ko pinuksan yung pa. Pinuksan yung pinili. Magas ang laki. Yun ang tanongin. 7,000 is already. 7,000. Eh sabi ko pa kay Bishop nasa ko. Siya lapo pero numutin na kanya amin din ko lagit numutin na kanya babalik ba nga lumawat na pwede bang humingi na lagit mo na lang yung airplane namin napapunta namin yung airplane namin sabihin mo sa mga fan sabihin mo sa mga fan yes sabi nila hindi ko alam na sobra-sobra pala yung blessing namin nasa amin so nasa Taiwan kami binuksan ko yun talagang sabi ko tinawagan ko si Boss mali yata yung binigay mo sabi ko sa ko sa kanya kung ayaw mo bigay mo kay mother sabi lahat din niya yung mother ko. At yung pang-pang. At oo nga pala, dito kami kinasal at ninong at ninang namin kasi sila. Dito kami kinasal sa hotel. Yee! Diba? Ganun ka grabe si God. Anyway, balik tayo. Saan na tayo ulit? Lahayo! Nakalive tayo. Nakapagalitan tayo nito. Okay. Galatians 5:19. Okay. Ano ulit? Let us not become weary in doing good. Sa anong paraan, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Lalo na po sa pananampalataya natin. No? Hindi po natin pinipili kung kanina natin na-share. Amen. Hindi natin pinipili ang kung saan tayo mag-inspire. Di ba? Mag-inspire ka. Kahit sa daan, yung dinadaanan na lang, mag-inspire naman sila. Kaya Philippine or Indonesia. Philippine parang sasabihin kasi Philippine na, grabe ka naman sis, Philippine ako naman Philippine o Indonesia Philippine, sabi naman kasi Philippine na, sabi naman Philippine na kasi pag diba, pag Indonesian kaya sabi, Philippine, pag makita na pa Philippine, Indonesian sasabi so kahit any lahi in anyone lalo sa ating mga mahal sa atin. How we demonstrate the goodness of God sa ating mahal sa atin. Sa ating surroundings, sa ating mga employers. Paano natin i-demonstrate yung pagmamahal? Being good. Sabi ni sister is, ang pagiging mabuti, paano i-demonstrate ang pagiging mabuti? Pagmamahal. So, hindi ka nga naman magmamahal, hindi mo ma-demonstrate ang pagiging mabuti kung wala kang pagmamahal. At ano yung hiniling ni God yung pagmamahal. Hindi natin magagawa yun kung walang pagmamahal na galing kay Lord. Subukan mo mahalin ako pag walang pagmamahal. Lord, tapos napakasulit ko. Anong reaction mo? Sabi ko sa kapatiran nila pumunta sa nung nire-realize ko na noon na
grabe yung good na pinakita niya sa akin. Dahil ang suplada ko talaga, umalis ka na siya, hindi kita kailangan. Kahit gano'n ko siya bugawin, hindi siya umalis. Doon din niya demonstrate kung paano good na nasin niya. Amen. Amen. So, ganun din po tayo, guys. Lalo-lalo na po sa ating surroundings. Ngayon, ang family ninyo is itong employment ninyo. Demonstrate how God good is in your life. Yeah. And then, syempre, may mga social media naman sa family natin. We can demonstrate how God good is in your life. Through pag-share pa rin natin ng salita ng Diyos. At papakita talaga natin kasi, no? Papakita natin ng goodness ni God sa ating buhay kung paano niya tayo binago, no? Hindi yung kung mag-away kayo ni sino may asawa dito. Hindi mo tayo ko. Ayan, asawa. Walang asawa si mother. Oh, you sing God, so you have kiddos. Yes. Oh, you have kiddos. So, may asawa ka noon. Widow na yun. Ano? Widow na siya. Then you have husband. So, sa may mga asawa pa ngayon, paano i-demonstrate ang pagmamahal ni Lord sa ano dahil nasa malayo nga kayo, nandito kayo. May ano, paano kayo makipag-communicate? How you communicate with them? You're also demonstrating the goodness of God to them. Amen? At kung makikita nila yun sa inyo, it is also a message. Hindi yung sa bahay, yung binigay ni Lord na asawa ko, binigay ni Lord na asawa ko yung sundalo, nung alaw, sarado na sa kanya lahat ng hindi kaya kay God, siyempre natin sundalo na eh. So, pinag-pray namin siya, pinag-pray namin, walang tigil na pag-prayan na sabi ko, ilang rim na sigarilyo ang kailangan, ilang sigarilyo ang kailangan gusto mong udusin. Bibilhan kita ng rim, alam mo yung rim? Isa lang yung rim, isang box. Hindi lang tingi-tingi, i-box mo na para ano. So, sabi ko siya, pero sabi ko sa kanya, pag nagkasakit ka, at hindi kita babantayan, sabihin mo na rin sa kanya, hindi kita babantayan, hindi kita aalagan pag nagkasakit ka. Siyempre ko, hindi ng rim sa kanya. Rim na nga, magpapakamatay. Magpapakamatay na yung tao. Paano mo demonstrate yung pagmamahal ni Lord sa kanya? For us, demonstrate namin through prayer. Pinag-pray siya namin siya, pinag-pray. Agad sabi ko, Lord, teka mo ba? Diyan wala ka na yan. Minsan, tahan natin yung pag ang sitwasyon is hindi maganda. Pag ang sitwasyon is hindi nagulat, tatanong na tayo ng ano din, nag-question na din tayo. So, pinag-pray namin ang pinag-pray hanggang sa dininig ni Lord ang panalangin namin na ngayon kasama namin na siya na praise the Lord. Amen. Isa siya sa basista. Hopefully one day pupunta kami. Gusto din sumama, kaya lang sabi ko, sumama ka, gusto mong sumama, sabi niya, puro na naman kayo mga babae. Dahil pumunta siya, puro mga babae, wala siya makusap na lalaki, si Bishop lang. May mga lalaki, pero ang lalaki siya, pag sa church, si Bishop ang lalaki. Kailangan nakakachismis niya si Bishop. So, ganun sabi ko, sige, sabi tayo. Ibahagi mo rin yung gusto niya. Dahil noon ang gusto lang nila marinig, so kahit mag-smile lang siya, ay palakpakan ng mga tao, dahil suot yan. Ganyan lang siya. Kaya alam ni Lord, magaling si Lord, binigyan niya talkative na kasama na yan. Magkabaliktad kami. So ngayon, kung nandito kayo, nandun ang pamilya niyo, paano niyo pakita pa rin ang good sa kanila? Pero kahit naman sa pagsasalita niyo, sabihin niyo din na, God loves you, Jesus loves you. Minsan, pag hindi sila nananampalataya, di ba wala na yun, nadadagdag sa ating pagsasalita, na Diyos timang tarabay ka mo. Huwag sana ninyong kalimutan na mag-pray, huwag sana ninyong kalimutan na pumunta sa church. Yun lang. Kahit yun man lang, konsuelo Konsuelo namin na nandito, pumunta kayo sa church, sa mga bata, pumunta kayo sa church. Hindi tayo magsawa na yun ang sabihin. Amen. Sabi ko dito, let us not become weary in doing good. So, in becoming, in doing good, ang lawak po ng content na is how you be good to your employment, to your family, ganyan pa, to your church mates. So, baka may mga hindi good kasi. Diba? Minsan sa church mate na, hindi na napakipakita yung goodness ni God. So, let us not become weary. Huwag po tayong mapagod.
Kung pagod ka na nagsasabi na, hoy, pumunta kayo sa church, huwag po tayo mapagod. Kung pagod ka na mag-block yung tuhod mo, na mag-pray, huwag tayong magsawa, huwag po tayong mapagod. But it has not become weary, or it has not become tired in doing it. To that, for the proper time, we will reap a harvest. We do not give up. Ako is nakita ko, kahit yun lang na hindi pa naman harvest yun. Pero kung hindi ka naman mo problema sa asawa mo na umiinom, naninigarilyo, gumagawa ng ewan, parang nalit mo yung harvest na hindi na sayang yung laway mo na, ay na, Lord! Tignan mo naman, sana naman napansin mo naman siya, hindi lang lagi akong pinapansin mo. Pansinin mo siya, Lord. Pag pinansan na Lord yung pinagpipray mo, bababon siya. Kasi si Holy Spirit ang magbabago sa kanila. Hindi tayo yung magbabago sa kanila. Kahit ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw kung walang Spirit ni God, hindi. Kaya hindi natin yung Spirit. Lord, Holy Spirit, para i-touch na yung mga family natin. Yung employer natin na term ni bossing na hindi ko makalimutan. Basta kulaya. Pag sinabi niyang kulaya, kulaya! Yes. Ano yung kulaya? Gloria. Yes, kulaya scam. Pero yung hindi na mo pronounce yung R, kaya kulaya! Pag narinig mo na yan, nailaban ng kulaya. Ano naman kayo sasabihin? Ganun. We can demonstrate. Huwag kang mapagod. Nasa 8 years ako sa kanila. Nakita ko yung grabe pinadama nila sa akin. Yung sobra-sobrang pagmamahal. Pagpunta lang dito, bakit nakakapunta ka ba dito na walang invitation? Pinagpag ako sa church. Actually, ngayon may sarili ako accommodation, lahat na fellowship ko. Nasa church po tayo. So, habang nandito tayo sa Paniwapon, nandito tayo sa kung saan man tayo pupunta for the glory of God. Amen. Travel and mission. Pero mas mauna pa rin sa amin mission. Yes. Ewan po kayo magsawa kung mga ko, pag marinig yung boses ko, to God be the glory yun. Pagmamahal kahit yun ko lang ipadama, share ang pagmamahal kahit hindi ako nag-message. Dahil actually hindi ako masyado sa message. To God be the glory. Siya pa rin, yung Holy Spirit pa rin, I believe that yung eskwelahan pa rin namin sa Shatinon, ang eskwelahan namin, University of the Holy Spirit ang eskwelahan. University of the Holy Spirit. Yes, dahil walang magtuturo sa'yo kung may pastor man. Oh, God, talagang masaya ako pag may darating na gusto. Pero pag wala, Holy Spirit lang talaga ang doon ka lang talaga didependar sa Holy Spirit. So, sa tulad ng sabi ko, hindi tayo magbabago sa atin. Mahal sa buhay sa atin. But the touching of the Holy Spirit. Na si Holy Spirit ang magtatouch sa kanila. At pag tinas ni Holy Spirit, tinas ni Lord sila, huwag kayong magtaka kung sila ang mas mauna na praise the Lord. O yung asawa ko nung panis, pag nakikita na niya hindi ako maaga na magumaya, hindi ko pa nakagayak. Ano, ganun. Hindi pa ako nakagayak. Ang aga na niyang nakapalit. Labas na. Ganun katindi pag si Lord humipo sa akin. Pero we have to do our part. Amen. Amen. Ayun. So, ano pa, nasa Galatians 6 parang tayo. Galatians 6 parang tayo is mensahe po is yung proper time. The harvest of the ganun din po sa akin. Hindi masasayang ang pag-upo natin. Hindi masasayang ang pagsasalita ko dito na pagdadalik. Kung darating yung time na hindi tayo mag-give up, ano bang inaantay natin? Yung promise. Amen. Kaya minsan sabi ko pa, dumarating yung problema. Maraming problema dito. Problema dumarating. Mayroon time pa ng problema na talagang parang give up ka na. Kaya sabi ko, Lord, sana datnan mo kahit ako na lang taga-kusipos, kahit ako na lang pa rin yung nag-fold ng wire.
Datnan mo ako na nagpo-fall ng while. Ibig sabihin, kahit hindi ka yung sikat na sikat, datnan ni Lord. Sana kahit Lord, datnan mo ako na nagpupunas ng upuan. Basta datnan mo ako na nagpupunas. Ibig sabihin, datnan mo ako na nasa presensya. Nasa presensya. Lord, yung panalangin ko na Lord, sana datnan mo na hindi malapit. Na kahit ganito ang kaglorya ko, sana datnan mo karapat-dapat sa Amen. Amen. So pag ikaw ay pagod at ikaw ay weary, yun sana yung panalangin. Yung panalangin, Lord, kahit ganito ang sitwasyon ko, kahit ganito ang problema ko, sana datnan mo ako na ikaw pa rin tinatawag. Hindi yung datnan mo ako na nagsisisi ako sana hindi nangyari yung ganito. Amen? And conclusion na tayo. Gusto niya? Amen. Tatawa. Pagpo-conclusion na tayo. So sabi po doon sa meron pa, sabi pa dito sa Hebrews. Hebrews chapter 2. Hindi ko nabibigay yung mga verses. Sabi ko dito sa Hebrews 12 verse 1. Therefore, since we are surrounded by such a beautiful man, diyan ka na. Okay, antayin natin si Ma'am. Thank you. 12:1. Hebrews chapter 12. Therefore, Ala, anong oras? Ala, kayo. tayo Sabi dito, therefore, since we are surrounded by such a great cloud, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Ano yung aalisin natin? Ano yung totoo natin? Everything that hinders and that yung mga nag-hinder sa atin. Lahat na, anong nag-hinder sa'yo, sister? Halimbawa, nagtatanong ko para makutulog. Sayang naman yung word. Sayang naman yung word ni God. Kapag hindi natin maintindihan, diba? Everything, hindi niya sinabi na, ano lang, Ito lang. yung, let us throw everything that hinders. Ano ba yung hindi kasali? Lahat everything. Ano ba yung nakakahinder sa atin? Basahin niya sa Galatians 5:19. Isalin niyo si Galatians 5:19 dun sa sin. Andun lahat. Gusto niyo basahin pa natin? Galatians 5:19. Basahin natin. Yun lang yung mababaw. Mababaw ang tawag doon. Mababaw na sinabi sa Galatians 5:19. Let us throw off everything that hinders and the sin that easily entangles. Everything including the sin. So, Galatians 5:19, tignan mo nga yung anin ko. Ano daw yung mga sin na nandyan na obvious? Basahin natin hanggang 21. Galatians 5:19 to 21. Sabi doon, the acts of the flesh are obvious. Sabi yun. Actually, ito, sexual and morality is rin po sa mga nananampalataya. Itong isang idolatry, witchcraft, hatred. Sino ba may hatred dyan? Walang hatred, sigurado. Dahil napag-aaralan natin ang salita ng Diyos, kaya pwede natin i-give up yung hatred sa ating puso. Discord, hindi pagkakaunaw, jealousy. Sino ba ang mga nag-jealous dito? Ako, sarap na ni sister. Alam mo, jealousy talaga, nakakamatay. Ang sabi nila, may selos daw dahil nagmamahal. Pero sabi niya, jealousy dito. Hindi niya sinabi dito na jealous na para mag-selos ka daw dahil mahal na mahal mo yung mahal na mahal mo yung asawa mo. So, anong klaseng selos ka lang? Kaya yun. Nagsiselos ka dahil mahal-mahal na yung asawa mo. So, kung may ginagawa siya, nagsiselos ka daw dahil sabi dito, jealousy. Kaya huwag kang magselos. Sana wala pong jealousy. Dahil kasama siya sa sin. Piece of praise. Yung mga parehas ko na may dugong may dugo kasi akong sa langga. Kaya kung minsan, medyo kahit
ano, sabi, Lord, sorry, talagang napapaano ka na ano, pero hindi yun course ha, may ganun talaga nag-go. Kagaya ng mga, sa Mindanao, yung mga bata na anak ng kwan, yung anak ng mga, may ano, parang nature nila, hindi naman sa nature, pero magagalit data sila, babata pa nila. Wow! Gaganon sa, kasi sa Baguio, dati na yung mga Muslims. Ano pa? Piece of praise. Kaya daw tayo masyadong palalaban tayo sa salita ng Diyos. Paglaban natin ang karapatan natin sa pamamagitan. No, hindi yung pamamagitan ng salita ng Diyos. May karapatan, hindi yung karapatan. Ang dapat nating halimbawa, nagsusumbatan kayo. Ang isumbat mo is yung love, joy, and peace na salita ng Diyos, di ba? Kasi magiging rage yan kung sinabi niya sa iyo, tapos sasabihin mo rin, magiging rage na yan. Dahil isasumbat natin, salita pa rin ni Lord, love, joy, and peace. Ano, selfish, sino pa rin may selfish ambition dito? Lagi sinasabi ni Bishop na, siyempre, hindi open yung kamay mo, selfish ambition na yung godly na word ni God, sabi na huwag tayo magdamot, huwag tayo mag-ambition ng mag-ambisyon ng sasakyan. Bakit daw tita? Huwag kang mag-ambisyon ng sasakyan kung wala kang paradaan, tama ka. Alam mo ba, mas mahal yung babayaran mo sa, ano pangalan nito? Mas mahal yung babayaran mo sa parking kaysa yung kaya yung ano namin, kahit gusto namin punta sa Baguio, baka mamarkahan pa yan, 4x4, doon sa kalsada. Dahil sa kalsada lang nakaragay, di ba yung mga bata, dalang yung tansan, o lalagyan ng 4x4, barko talaga yung 4x4 pa rin. Ayan, selfish ambition, dissension, faction, at marami pang iba. Meron pa sa baba, meron sa ipakita. NND, huwag na tayong huwag na natin envihan ko, paano malaking bahay niya, tapos yung bahay natin, kailang yung basta may love, joy, and peace, di ba? Drunkenness, o sino pa wala naman nasisigyan sa atin nga. Kaya pag yung may mga Kristiyano at may nakikita kayo yung ganyan, sulat niyo yung Galatians 5 na pinapakita niyo, ito yung salita ni Lord. Huwag na kayo makipag-argue. Huwag mo na kayo, ganyan, bakit ganyan ba ang Kristiyano? Umiinom, bakit ganyan ba ang Kristiyano? Bla bla bla. Makita niyo na po. Orgies, ano ba yung orgies? Dito ako na sa orgies na to dahil kahit yung mga gatherings na pang-family minsan, siyempre pupunta ka kasi. Pero yung ano is, talagang may kaugalian na hindi maintindihan. May mga ganun. Pero ang nakita ko doon is, gawin pa rin natin nahal sa salita ni Lord. Ano pa? And be and the likes, and lahat ng katulad nun. Ano ba yung mga party na pinupuntahan natin na mga birthday. Doon ka rin, ano yung sayaw nila? Doon ka, nakikiganyan ka na rin na kwa. Ano yan, sumba? Doon ka, nakikisumba ka na rin doon. Kailangan natin. But those who live like this will not inherit the kingdom of God. So, so yun ang nandun sa sumalit tayo sa Galatians, ano na yan? Galatians sa yan kanina, galing mo 6. sa Hebrews 12. Kaya minsan ako tayo nalilita ko Hebrews 12. Mga young people natin sa Baguio, yung binata ko, sabi ko sa kanya, yung nag-wail na si Lord din namin. Kasi di ko alam, bantay kami bantay sa radio, binata namin. Nasa Maynila kami, dahil dumating si Gina, nasa Manila ako. Tapos, biglang tumawag. Ay, sa gabi, ring mga 2 o'clock rin yung cellphone ko. Sabi naman ng kapatid ko, grabe naman si Bayan. Grabe ang pagmamahal niya sa ate ko. Sabi niya gano'n. Hayaan mo, gabi na, bayan mo matulog. Emergency pala.
hindi namin alam na yung binata namin is, hindi alam ng asawa ko na yung binata namin is nasa ospital. Dahil pinagsunata. Buti na lang hindi siya namatay. Parang patay na rin siya dahil walang nakakaalam na nasa ospital siya. Walang nakakaalam na nasa ospital siya, na pinagsunata siya. Buti na lang din at yung testimony din niya na sinabad, binigay pa rin ni Lord yung ano sa kanya. May tao siyang nakita, tapos in-approach niya, sabi niya, ipunta mo ako sa ospital. Tulog, ipunta mo ako sa ospital. Bago siya nang walang ng malay. Pinunta siya ng kapatiran ngayon sa ospital. Hindi pa naman yan. Sabi ko, hanapin ko yung tao niya, pasalamat ka. Sabihin mo na hindi mo ulitin niya. Pinunta siya sa ospital, hindi niya lang, hindi niya kilala. Buti nilang may sasakyan yung tao na yun, na naglalakad. Pinunta siya sa ospital, pagpunta sa ospital, hindi siya kumanay. Kaya nung tumawag sila, nakikita yung tsura, talagang, ay, ganun palang pa ng mother na ba. Hindi siya mamukha. So, sa lahat ng mga young people, sasabi ko na, Galatians 5:19, pag nabubuhay pa rin sila sa ganun. Yung ipaalala niyo sa mga kilos niyo na 5 years ng Galatians 5:19. Kung sino pa yung manabubuhay ng Galatians City, pupunta sa Galatians. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that easily entangles us, and let us run with perseverance the race marked out for us. Gaano man po tayo kapagod, gaano man po tayo ka-weary, kung nandyan si God, pag-perseverance natin, nagagawin pa rin yung pinapagawa ni Lord sa atin. Kaya huwag po kayong mapagod. Huwag kang mapagod, Sister Joanne. Kung medyo malayo-layo yung pinagagalingan mo. No? Kaya na talagang saludo ako sa mga pastors natin dito sa mga pastors natin. Lalo at yung sa klima. Alam, nakakasakit din itong klima. Wala din yung protection ni Lord. Kasi galing ka sa aircon, nalabas ka. Minsan sabi ko, Lord, protect mo pa rin yung health. Amen. Nakakaano din na siya mag-ano sa health natin. Anyway, so pinaka-last gusto niyo pa isa na lang. Promise. Version natin. Sabi dito, Philippians 4:13. Sabi dito, Philippians 4:13. Philippines, Philippians 4:13. Yes po. Wala hanggang anong oras kayo, nakarami na yata. Okay lang? Okay lang po to. Okay lang. Sige lahat tayo, basahin natin. I can do all things through Him who gives me strength. Kasi hindi nagbibigay ng strength? Through the Lord. Sabi natin, yes! Kaya ito. Kaya natin yan. Kaya natin mag-akay ng kaluluwa kahit mga misukot o anong mga lahi o anong kalagayan. Kaya natin with the strength of God. Siyempre, hindi sa kagalingan natin. That God, ask natin yung kagalingan na nagagaling kayo para alam natin kung ano mga sinasabi natin, nilalabig natin. So, hanggang doon na lang ako. Thank you so much for listening. And let's pray. Hallelujah. We thank you, God. We thank you, God. Napakinggan. Tawa po maging buhay, God, sa mga araw-araw namin na pamumuhay. Maging kalakasan namin, Lord, sa paglalakbay, Lord God, sa dugto. Lord God, we thank you again. Yes, patuloy, God, maggabay. Thank you sa tayo. Kalagayan, ibigatan man po, problema, yung salita po namin na napakinggan, yun po ang magbibigay na sa kalakasan ng Diyos. Even their families back home, Yes. bless them. Thank you. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen.